So, ito pala yung solar setup ko. Yung hybrid inverter is 4.2 kilowatt. Then, yan yung parang pinaka main. So, ito yung pinaka heart sa setup ko sa solar. So, ito papasok lahat galing sa panel, galing sa battery. Ito yung battery ko. Then, galing sa galing sa grid or mga power distribution. So, yan, may solar. So, yun lang. Ang dami kasing brand ngayon na naglalabasan. So, ito is, klaruhin ko lang, ECG Solax Hybrid Inverter. So, 4.2 kilowatt, 24 volts yung setup dito. So, sa video na to, itatalakayan natin yung mga types of wire na ginagamit natin. So, dito kasi, may dalawa tayong wire. So, ito yung DC na wire. So, ito is, gumagamit na ako ng yung solid THHN na wire. Kasi marami pala tayong types of wire pagdating sa copper. So make sure pure copper yan. Kasi from yan yung battery to inverter to breaker. So ito pala, sineparate ko yung breaker ko. Okay? So yung breaker is ito battery, malaki siya. 125 ampere hour. Then meron yan. Tapos dito pababa na, papunta na sa battery. Ito naman yung maninip na wire. Hindi na siya THHN kundi ganito na yung wire na ginagamit ko papunta sa battery. So maliliit na siya na stranded na siya na maliliit. Okay? Yung THHN kasi from breaker to battery matigas kasi malalaki yung gauge ng wire na pero kakaunti lang siya, pero the same siya ng size. 25 mm ata yun para sa 24 volts. So yan, ang kagandahan nito, yung papuntang battery is flexible siya pag ganito. Okay? Flexible, pero mahal rin yung per meter nito, nasa 300 plus. So ito yung battery cable na ginagamit natin. Yan lang yung simple na video para malaman nyo na dalawa yung battery wire ko. So ito for flexibility. Tapos ito naman, ito matigas na to solid na siya. So kung meron na akong marami dito, kasi 300 per meter yung battery ko na ginagamit, 24 volts. So yan. So ito, so yan yung battery cable na gagamitin dapat since malaki yung current na i-draw sa battery papunta sa inverter, then dapat malaki rin yung kable. Huwag nyong maliitin yung pinaka-importante na part sa setup nyo, yung battery cable, breaker, tapos diretso sa inverter. Bakit ako naglagay ng breaker? Para madali lang yung isolation ko. Kung mamatay mo yung battery ko, papatayin ko lang yung breaker. Tapos, gagamit ako ng charger para charge. So, posible kasi yan kung rainy days na hindi na makapag-charge yung inverter mo kasi walang or although papasukin ko naman yung grid. Okay? So, yan lang yung sa video na to. Pag-usapan natin yung types of wire. Tapos, ito pala, since AC in tsaka AC out, pwede nang maliliit yung wire. Pinaka the best is AWG number 10.
Huwag nyong maliitin ito kasi load yan, tsaka papasok ng inverter. So, dito rin dadaan yung wire. Pero, since mataas yung voltage, tapos AC, pwede na kayong gumamit ng maliliit na gauge na yan. Make sure pure copper pa rin. Okay? So, yun. Ito, AC rin. Nilapas ko lang sa breaker. PV yan. PV. So, ito pala yung galing sa solar na PV cable. Pumasok siya sa dito rin. Breaker PV in. Tapos meron siyang surge protector para protektahan sa kidlat. So for example, may malaking voltahe na papasok dito. Ano to, connected kasi itong SPG or surge protector papunta sa ground. So importante rin yan. Napaka-importante ng grounding pagdating sa solar setup. Battery. Battery wala na kasi ano siya independent. So ganun. So pagdating naman dito sa AC, since galing to sa distributor, power distributor, padaanin ko rin sa SPD para kung may fluctuation yung kuryente mag on off, sasaluin dito, i-ground niya. So sa AC load rin, mga merong mga appliances na papasok. So yun, SPD rin. So basta lahat is protected para sa inverter mo kasi ito yung investment mo. Okay? So pinoprotektahan natin na hindi masira yung inverter kasi may mga surge na current, mga surge na kurente, yan. Kaya bini-break ko yung breaker ko. Yan. Tapos ito yung load ko pala na nagkable ako ng iba para isolated yung load ko sa solar panel. Simple lang yung setup. Okay. Alam ko may raming papalag dyan kasi yun nga. Pero ano pa lang siya, baby stage, birth pains pa lang yan. DIY to kaya huwag kayong mag-alala. Yan may mga octopus connection. Okay? So yan, setup. Simple lang.